Hanggang sa mga susunod na gabi, mga mahal kong kaibigan, ngayon ay pag-uusapan natin ito tungkol sa kung paano nagkakaroon ng pagbabago sa galaw at bakit ito nangyayari. Bago nito, mas marami tayong pinag-usapan tungkol sa mga kalamnan, mga kasukasuan, at gulugod. At ngayon, pag-uusapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa realidad, kung ano ang kailangang harapin hindi lang sa teorya, kundi sa aktual na practice. Bakit nga ba may mga kalamnan na mas mahusay gumana at ano ang nakakaabala sa iba? Hindi lahat ay nakakaalam kung ano ang fascia. Ang fascia ay isang particular na lamad, medyo matigas, minsan makapal sa ilang bahagi, minsan manipis, minsan makapal, na bumabalot sa bawat kalamnan. Ang bawat kalamnan ay may kanya-kanyang parang pambalot na fascia. Ibig sabihin, ang kalamnan ay hiwalay sa ibang kalamnan dahil sa pambalot na ito. Bawat kalamnan ay napapalibutan ng lamad. Kung naranasan ninyong maghiwa ng karne o kumain, minsan, sa kung anong paraan, talagang magugulat ako. Napansin nyo ba na may mga bahagi ng karne na mahirap nguyain? Yung parang hindi mo maintindihan kung ano at hindi mo talaga manguya. Kaya napipilitan kang ibigay na lang sa aso o kung kani-kanino pa. Sa madaling salita, bawat kalamnan ay nababalutan ng tinatawag na fascia. Bawat kalamnan ay nasa loob ng fascia na parang pambalot. Ibig sabihin, may iba itong istruktura. Ibig sabihin, hindi na ito kalamnan na tissue. Gawa ito sa ibang uri ng tissue. Mas hindi ito elastic kumpara sa kalamnan. Kaya mas kayang mag-inat ng kalamnan kaysa sa fascia. At itong fascia na ito, itong pambalot ng fascia, siya ang nagbibigay ng tiyak na hugis at sumusuporta sa kalamnan. Dahil dito at may ganitong pambalot, bawat kalamnan ay may kanya-kanyang pambalot. At nangyayari na ilang mga kalamnan ay pinagsasama. Halimbawa, ito ang isang kalamnan. Tapos susunod ay ang pangalawang kalamnan. Meron din siyang sariling fascia. May ganitong fascia na pambalot na mahigpit na nakakabit mismo sa kalamnan. At may fascia rin na nag-uugnay sa dalawang kalamnan na ito. Pinagsasama niya sila. Dito, ano ang ginagawa nila? Ano ang tungkulin nila? Bukod sa parang pinaghiwalay nila ang isang kalamnan mula sa isa pa, malaki rin ang papel nila sa paggalaw. Kapag gumagalaw ang tao, bukod sa pag-urong ng kalamnan, sumasabay din ang fascia sa galaw. Dumudulas ito at bahagyang nai-stretch, pero ang pangunahing galaw nito ay pagdulas. Sa bawat kilos, nai-stretch at gumagalaw ang fascia paabante, paatras, pataas, at pababa. Yung dati, halimbawa, na itinuturing na syndrome ng sciatic nerve, syndrome ng piriformis na kalamnan, ngayon ay napag-alaman na hindi ang ugat ang nai-stretch, kundi ang fascia. Ang fascia sa likod ng binti ang talagang nai-stretch kapag ang tao ay yumuko at iniangat ang tuwid na binti. Nararamdaman niya ang pagkapit o paghila sa likod. Sa madaling salita, napagdesisyunan ngayon na ang fascia talaga ang nai-stretch at ang pagkapit o paghila ay nangyayari sa fascia kapag nagkakaroon ng problema sa pagdulas nito. Sa normal na kalagayan, ang ibabaw na fascia na nasa ibabaw ng bawat fascia na pambalot, dapat itong dumudulas. Ibig sabihin, may mga particular itong lugar ng pagkakakabit at dapat habang gumagalaw ay malaya itong nakakagalaw o nakakalipat. Pero may mga bahagi na nagsisimula itong dumikit o dumikit sa kung anuman. Sa isang kalamnan, sa buto. At doon nasisira ang pagdulas na ito. Sa oras na gumalaw ang tao,
Dapat niyang hilahin, mag-inat, at payagang gawin ang galaw na iyon. Pero dahil, halimbawa, dito sa bahaging ito, nasira ang pagdulas nito, dito siya naipit. Magkakaroon ng pag-igting dahil kulang ang haba para maunat ang binti. Kapag naramdaman ng tao na may humihila, gugustuhin niyang mag-stretching na nagpapahiwatig na kailangan niyang iunat ang mga kalamnan dahil masama ang lagay o parang naunat ang mga ito. Pinaka-interesante, hindi dito, sa lugar ng pagkakapirmi, parang magkakaroon ng pag-unat pero ang tension na mararamdaman niya ay mas mababa at doon niya mararamdaman ang pag-unat. At dito ito mapupunit. At para hindi mangyari yon, kailangan talagang maibalik ang pagdulas nito. Ibig sabihin, kailangan nitong dumulas ng maayos. Itong mga bahagi na ito, kung saan nangyayari ang pagkakapirmi ng fascia, madalas itong nangyayari sa pagitan mismo ng mga dahon ng fascia. At nangyayari ito sa ilang mga paraan. May mga pagkakataon na ang isang kalamnan ay katabi ng isa pa at dapat silang gumalaw ng magkahiwalay. Ibig sabihin, ang mga kalamnan ay gumagalaw din ng hiwalay sa isa't isa habang gumagalaw. Ibig sabihin, halimbawa, kapag gumagalaw tayo ng balikat paatras, ang pinakamalapad na kalamnan ay dumudulas kumpara sa kalamnan na parang ngipin. Kapag gumagalaw tayo ng balikat paabante, dumudulas din ito paabante kumpara sa kalamnan na parang ngipin. Ibig sabihin, bawat kalamnan ay may sariling galaw kumpara sa iba. Kung ang paggalaw na ito ay naaabala, kung may nabubuong pagdikit o fibrosis sa pagitan ng mga kalamnan, ibig sabihin, may nabubuong matigas na nag-uugnay na tissue na humahadlang sa pagdulas na ito na nangyayari sa pagitan ng mga kalamnan. Sa gilid o sa kabila. Ibig sabihin, ang isang fascia, ang fascia ng isang kalamnan kumpara sa fascia ng isa pang kalamnan, dapat ay malayang nakakagalaw at dumudulas ito ng ganito. Kapag may nabubuong fibrosis o pagdikit sa isang bahagi, naaabala ang pagdulas na ito at hindi na makakagalaw ng hiwalay ang dalawang kalamnan. Halimbawa, dalawang magkatabing kalamnan, magkatabi sila. Halimbawa, ito ang rectus muscle. At dito naman, halimbawa, ang malapad na kalamnan ng hita. At katabi nito ang mga adductor na kalamnan. Madalas mangyari ang ganitong sitwasyon, kung saan nagkakaroon ng pagdikit sa pagitan ng rectus na kalamnan ng hita, malapad na kalamnan ng hita, at mga adductor na kalamnan ng hita. Lahat ng ito ay parang nagsasama-sama, at ang isang kalamnan ay hindi na makakagalaw ng hiwalay sa isa pa. Ibig sabihin, hindi na makakagalaw ng magkakahiwalay ang mga kalamnan. Kapag may fibrosis sa pagitan, nagdidikit at gumagalaw na parang isang kalamnan, kaya nag-iiba ang galaw. Ibig sabihin, halimbawa, nagkadikit ang rectus femoris at vastus lateralis dito sa panlabas na bahagi ng hita. Hindi na maituwid ng tao ang binti dahil hindi gumagana ang rectus femoris. Kaya napipilitan tumulong ang ibang kalamnan dito sa gilid, kaya konti lang ang galaw niya sa tagiliran. Kasama ang panloob na bahagi ng hita. Kung may pagdikit na, kabaliktaran naman, masyadong papaloob ang paa at nabubuo ang ganitong posisyon. Sa unang kaso, ganito na ang nakasanayang posisyon ng paa. Dito naman siya nagsisimulang gumalaw at tumayo. Ito na ang proseso ng pagdikit. Maaaring mangyari ito kahit saan, kung saan nagkakaroon ng problema sa paggalaw ng fascia at patuloy pa rin ang paggalaw. Ibig sabihin, kung nagkaroon ng pagkapirmi ng fascia sa isang bahagi, kung nagkaroon ng problema sa pagdulas nito, nagsisimula itong humigpit. Kapag humihigpit ito, nagsisimula itong mapunit. Kapag napupunit ito, nagkakaroon ng pamamaga sa mga lugar na iyon ng pagkakapunit. Kung ang pamamaga na ito ay madalas mangyari, hindi ito agad nakakabawi. Hindi natutuloy ang normal na proseso. Kapag nangyari na ang pamamaga, pagkatapos ay natapos ito, muling gumagana ang lahat. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagkakapunit at pagkatapos ay nagkaroon ng pagaling. Ibig sabihin, nabuo ang mga selula dahil sa pamamaga, nag-regenerate, at sabay-sabay gumaling. Ibig sabihin, nagawa ng mga fibrocyte, fibroblast, at fibroclast ang kanilang tungkulin
Kaya gumaling ang lahat. Kung matagal o paulit-ulit ang pamamaga, nasisira ang mekanismo at nabubuo ang matigas na peklat na tissue sa halip na ang tamang selula ng fascia. Kaya nagdikit-dikit ito na parang peklat. Tinawag silang ganoon dahil nagdikit o nag-isa ang mga layer ng fascia. Nagkakaisa sila at nagsisimula ng gumana na hindi na magkakahiwalay, kundi magkasama na. Ganito na ang kilos nila sa isa't isa. Dapat ay parang isang kalamnan ang nananatiling hindi gumagalaw, habang ang isa naman ay siya ang nagkakaroon ng tensyon, nagpapahinga. Nagkakaroon ng tensyon, nagpapahinga. Kapag may pagdikit na at nagsimulang mag-contract ang isa, sabay na ring gumagana ang isa pa. Malaking bagay itong tanggalin. Ito ay kailangang gawin ng mechanical. Ibig sabihin ay alisin ang prosesong ito ng pagdikit at pagkatapos, kailangan ng espesyal na pagsasanay para maibalik ang bawat kalamnan sa pagiging maliksi ng paisa-isa. Kapag may nakasanayang proseso ng pagdikit, tulad ng sa deltoid na kalamnan, may trigger itong gitnang hibla na nagpapagalaw ng braso palayo sa katawan at harap na bahagi na nagpapagalaw paabante. Madalas na nagkakaroon ng pagdikit sa pagitan ng harap at gitnang bahagi ng deltoid na kalamnan. Kaya ang braso ay nakasanayang laging umaangat. Ginagamit niya agad ang dalawang kalamnan na ito. At pagkatapos na mekanikal na matanggal ang fibros na ito na nasa pagitan ng magkatabing mga kalamnan, kailangan ng espesyal na muling pagsasanay para muling matutunan ng tao na igalaw ang bawat kalamnan ng hiwalay. Hindi ito isang isolated na ehersisyo. Ito ay talagang ehersisyo na ginagawa bilang bahagi ng isang set, dahil ang mga isolated na ehersisyo ang siyang nagdudulot ng pagbuo ng ganito. Ibig sabihin, ito ay tamang kombinasyon ng mga galaw habang, halimbawa, inaabot ang paapaabante, ang pagigting ng fibrosis, ang pagigting ng fascia. Dapat tama ang paraan ng pag-igting nito at nagkakaroon ng problema kapag ito ay naigting. Halimbawa, mula rito sa ganitong paraan. Ibig sabihin, hindi tamang mga kalamnan ang gumagana. At dahil sa pag-igting ng fascia, tumataas ang pressure sa loob ng mga fascial na lagayan na ito. Kaya napipilitan ng gumalaw ang ibang mga kalamnan. Ganun ang nangyayari. Maaaring may kasunod pa tungkol sa pagbabalik nito. Malalaman natin sa mga susunod na video. Sana'y pagpalain.